Maraming salamat, kapatid na Sergio, na siyang masiglang pangunguna. Alam po niyo yung ligtas na lugar sa buong sanglibutan. Ano po? Ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos, kahit nawala yung tao, Diyos pa rin siya. Ano po? Pero ang tao, pag wala ang Diyos, wala talagang pupuntahan. Kabagabag ang kanyang kalagayan. Ano po? Yung ating tema po ngayon, living in faith. Mabuhay ka sa pananampalataya. Okay? Mga kapatid? Mga awit, Kabanatang 37, talatang 3 hanggang 5. Yan po yan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at madanahan kang ligtas sa lupain. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Panghawakan po natin yan. Ano po? Mayroon pong kwentong mag-ina. Paalis po sila. Pagkatapos ay kulimlim ang panahon. Pagkatapos pray sila. Sabi ng ina, Panginoon, wag mo pong pahintulutan na abutin kami ng ulan sa gitna ng aming lakad. At titiwala po kami kung paano mga kababalagang ginawa mo nung una, gagawin mo rin hanggang sa ngayon. Pagkatapos, paglabas nila ng bahay, yun na, biglang tumikatik yung ulan. Nalayo na sila, sabi niya sa anak, anak, takbuhin mo nga uli ang payong, balikan mo, baka biglang bumuhos yung ulan, abutin tayo. Nakita niyo yung pananampalataya doon? Pepray sila na wag umulan, pero yung kunting tilamsik pa lang, kagad-agad nagbago. Dahil doon sa tama ng kanilang pakiramdam. Magkaiba po yung pakiramdam, ha? Kisa doon sa bagay ng puso mo kung ano. Okay? Alam po nyo, naalala ko nung araw, pasimula pa lang yung formal na pananambahan sa Makinet. Andiyan natin mga kapatiran. Kapag ka nagsisimula na kami, tahimik na yan, nagtataguan na yung mga lalaki. Walang lumalabas ng mga lalaki. Pagkatapos, pagka nag-awitan na, ayun na, isa-isa na kasi pag tahimik na ganyan, minsan tinuturo ko kung sino sa opening prayer. Ayan. Ayaw nilang manalangin, takot silang manalangin, kaya nagsisipagtaguan sila. Pero pag nag-awitan na, ibig sabihin, wala nang tapos na yung prayer. Now, kanya-kanya na sila. Makikita mo, dumarating na. Yan po sila noon. Ano po? Pero ngayon, kahit bigyan mo ng talata ngayon, isang talata lang, minsan sasabihin mo ng, amen, maupo ka na. Abay, tuloy-tuloy yung kanilang pagsasalita, ayaw nang maupo. Yan po yung bahagi ng paglago ng kanilang pananampalataya. No? Kaya nga sabi ko, natutuwa ako dahil doon sa Alahala, pinaka-home base po namin, kung saan doon yung bahay mismo na aming nag-start ng Bible study. Kami nilang kapatid na Sharon. So, ngayon, yung bunga nun, mayroon na po silang 2 pastor na tapos sa Bible school. Yung kanilang pamilya, yung kanilang anak mismo. Imagine. Sabi ko, despite na marami pong mga pagsubok, trials, kahirapan, yung patawid-tawid namin yan, sa dagat, na minsan may nahuhulog po dyan sa dagat, sa pantalan. Ano po, magta-church ka na lang, nakabihis ka, pagdating doon sa pantalan, yung pala, malalaglag ka lang doon sa pantalan.
Yan nakaranas dyan, ang kapatid na Miguel. Isa yan. Kapatid na Abner. Hindi na nila naisip, yan lakas ng hangin, nakadaong yung bangka. Tapos tinutulak nila yung sa posting ganyan, yung tikin. Tinutulak nila yung tikin. Ay may umaalon, pa ganyan, di siyempre, gaganon yung tikin. Tuloy-tuloy sila sa... Marami pong nalaglag dyan. Yung po rin ang Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, makita po natin yung pananampalataya na ating pong naitanim. Ano po, bagamat ang iba, wala na po rito, yung sa kapulungan po natin. Pero patuloy po sila na sa Panginoon. Ang iba dyan, yung mga juniors noon, juniors pa lang. Ngayon may mga binata na, may mga anak ng dalaga. Ano po, sa puri ng Panginoon. Na lahat ng yan sila, makita nyo, nasa sentro pa rin ng paglilingkuran. Yun po yung bahagi ng paglago sa bahagi ng kanilang pananampalataya. Ano po? Now, ang ating tema ay napapaloob sa kaganapan ng buhay po natin sa bawat araw. Araw-araw na buhay. Ang sabi ng dyan, kanina binasa natin dyan, Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, ayan, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hanapin mo ang Diyos, panampalatayan mo ng Diyos, hindi yan tinutuka sa iyo na maligtas ka. Hanapin mo. Okay? Dahil hindi ka kalulugdan. For without faith, it is impossible. Alam nyo, mga minamahal, pwede mong bilhin ang milyon-milyong krusipeho sa buong mundo. Pwede mong bilhin ang sako-sakong rosaryo. Pwede mong bilhin ang iba't ibang sizes na mga images o imahin. Pero never na makakabili ka ng isang tagapagligtas sa pamamagitan lang ng pananampalataya mo sa ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Living in faith. Sa verse 3, sabi dyan, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananatili kang ligtas sa lupain. Pangalawa, sa verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Pang-apat, verse 5, pangatlo, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Now, narito po yung tatlong bahagi ng mga bagay na lubhang mahalaga para sa isang maayos na buhay at pamumuhay po sa bahagi ng ating kinalagyang sanglibutang ito. Una, trust in the Lord. Pangalawa, delight yourself in the Lord. Pangatlo, commit yourself in the Lord. Yun din po yun. Ano po, ang kahulugan. Pagtitiwala na nauko lamang sa isang Diyos. Ano po? Kaligayang nakasentro lamang sa ating Panginoon Kristo. Pagtitiwala at panghawakan ng lahat-lahat sa ating buhay sa kamay ng Diyos. Yan po yan. 3 in 1. Tatlong mahalagang mga bagay na nakasentro sa isa. Sa Diyos. Now, naalala ko po yung isang batang uoperahan, yung kanyang puso. Karoon na ito ng, karoon na ng phobia. Kahit sa mga injection, sa nakaputi, sapagkat alam niya, pag nakaputi, sasaktan siya. Tuturukan siya. Kaya nung panahon na malapit na siyang operahan, nakaano na siya, confined na siya, para obserbahan ang kanyang sarili. Now, bibisita yung siruhano na siyang magsasagawa ng operasyon sa kanyang puso. Tapos ang sabi ng nurse, Doc, wag po kayong mag-hysteric po yung bata pagka nakabihis po kayong pagka-doktor. So, ang ginawa ng doktor, hinabad niya yung kanyang damit. Tapos nagbihis siya ng kanyang casual na damit. Pumunta siya doon,
Kinaibigan niya yung bata. Na po. Then, habang sinasagawa ng schedule ng kanyang operasyon, araw-araw halos doon, pagkatapos ng duty ng doktor, andun siya, kinakausap yung bata, hanggang sa makuha niya yung kalooban ng bata. Pagdating ng operasyon, tinutulak na ang bata doon sa stretcher, papasok sa operating room. Yung doktor, nakaibigan niya, ngayon, nababalot yung ulo, nakamask, hindi na niya kilala. Pero nung magsalita, sabi niya, kumusta ka na? Bago pala umalis ito, binigyan niya ng pera. No? Bago maganap yon, binigyan niya ng pera. Ang pera, $1. Sabi ng doktor, paglabas mo sa ospital, bilhin mo yung lahat ng gusto mo. Binigyan niya ng $1. Pagkatapos, nung nandun siya sa loob ng operating room, tutusukan na siya ng anesthesia at pampatulog. Sabi ng doktor sa kanya, natatakot ka pa ba? Nakilala niya. Ito yung kaibigan niya na siyang gagawa pala ng operasyon sa kanya. Umiling siya. Sabi niya, hindi na po. Then pagkatapos, dahil ba sa pera na binigay ko sa iyo? Hindi po. Dahil doon sa nakasulat sa pera. In God, we trust. Sa Diyos ako nagtitiwala. See? Ito po ang buhay ng ano po natin. Nasa bahagi ng ating pamumuhay po rito. Ano po? Kinakailangan po yung ating araw-araw, daily. Ano po? Faith. Yan ang tawag po natin. Nasa panahon na po tayo na tinatawag po nating computer age. Ngayong panahon pong ito. Ano po? Na ang tao nakakarating na sa kalawakan, nakakapanatili roon, nakakapanira ng ilang buwan, inaabot pa na matagal. Doon. Na ang tao, napapalta na yung kanyang kasarian. Yung lalaki nagiging babae. Ng tao, nakakalikanan ng tao sa labas ng sinapupunan ng babae. Na kung tawagin nila, tube, baby. See? Nagtao ngayon, nakakalakad na sa harap ng marami na nakabra na lang at kaprasong takip na lang sa bahagi ng kanyang kasarian. Nung Biyernes, naalala ko, kasal ni Sister Ria. Yung MC, babae maganda. Naka-long sleeve siya. Kulay itim. Pagkatapos yung suot niya sa ibabaw, ganyan lang. Tapos kaprasong ganyan. Hanggang dito lang. Yun ang tawag doon, kamison. Yun na po yung nasa ibabaw ngayon. Yung kamison dati, sa panahon nila, hindi, mga bata pa naman yan. Sa panahon noon, pang ilalim. Ngayon, hindi na, pang ibabaw na. Yan na po yung computer age po natin. Ano po? Pang ibabaw na. So, sabi ko, binulong ko nga kay Sister Abet, sabi ko, tignan mo yan, kamison niya, nagkamali na suot, nasa ibabaw na. Ano po? Tawa nga na tawa Sister Abet. Ano po? Now, yan po, nakakausap na po ng tao ngayon yung kanyang kaibigan o mahal sa buhay na nasa malayong bansa sa pamamagitan lang ng gadget na parang nag-uusap sila, andyan lang, parang andyan lang. Yan po yung panahon po natin ngayon. Hindi po ba? Now, hindi katulad nung araw sa amin. Mas masaya yung amin noon. Sarili naming gawa.
Meron kaming telepono na lata ng gatas, basyo, lata ng Dutch Baby, lata ng Marigold, lata ng Senyorita. Yan yung mga nagbuhay sa amin. Yan ang dinididi namin noon. Pag ang nanay namin ay masigat, sira ang figura. Ang pinadidi sa amin, dilatang ganyan. Tapos lalagyan ng PC yun. Yan, ganyan. Andun siya, andito ka. Through vibration, nagkakausap kayo. Okay? Pag nagsasalita ka, siya naman nandun, nakalagay na ganyan. Yan. Pag siya naman, ikaw naman nakalagay yan. Kahit libre ka. Libre ka. Pag, kahit nasabihin mo, bad breed ka, no? Nakangiti pa yan. Ganyan yan. May tama ka sa utak, ano? Gaganyan din yan doon. Vibration lang ang dumarating sa kanya. Pero masaya ang buhay po namin noon. Ano po? Now, dito, sabi dyan, pero ang hindi nawawala hanggang sa ating kasalukuyan, yung gapos po ng paniniwala na natanim na po yan sa isip na po, yung kapangyarihan na maraming paniniwala na wala sa Biblia. Yan, marami po yan. Ha? Pagka nakita niyo yung guhit ng ano ko, letter M talaga yan. Letter M. Money. Millionaire. Mayaman. Pag tinignan ganyan, di ba? Sabi nga niya, makakapag-asawa ka ng mayamang matanda. Ano ba yun? Madaling mamatay. Di po ba? Pag nakita ka mayroong nunal na ganito, aroy, kaluluoy, maaga kang biyuda. Kawawa na maasawa mo. Kasi sa patakan ng luha. Di ba? Pag makita ka dito, nandito sa labi, kaya pala prinsesa ka ng Marites. Di ba? Binibigyan nila ng kahulugan yun. Sasabihin na yun kahit pala anong pagsisikap natin, hindi tayo masiyenso, hirap na, wala na tayong tinutulong, nilalagpasan na tayo sa pag-oras ng pagkain. Pero ito pa rin, hindi nababago yung buhay natin. May balat ka pala sa puwit. Hindi ba? Yung mga bagay na minsan, binibigyan natin ng paniniwala na wala. Okay? Now, sabi dito, alala ko, maliit pa ako. Sarap ng tulog ko. Kaya nakatagilid ako. Tapos, nagising na lang ako, grabe yung sakit ng tainga ko. Matindi talaga sakit ng tainga ko. Pagkatapos, may langgam na pumasok. Ngayon, sabi nung matanda, hindi ko alam kung asan ang nanay ko. Ba't iba yung kausap ko? Sabi na matanda, sabi niya, bangon ka. Sabi niya ganyan. Huwag kang umiyak. Ay, iyak ko nang iyak. Huwag kang umiyak, lalong papailalim yan. Yun ang ano niya lalong papailalim. Pagkatapos, sabi niya, ubarin mo yung damit mo. Ayan. Bangon ako. Tinubad yung damit ko. Binaliktad. Tapos pinasuot sa akin, baliktad. Para lumabas yan. Sabi niya ganyan. Ay, hindi. Pakiramdam ko, nagtitreasure hunting na doon sa loob. Nagsisix bomb doon sa loob. Wala na, nag-iyak na ako ng iyak talaga. Grabe na sakit. Tapos sabi niya, sige, higa ka ulit, tagilid. Binuhusan ng langis na nyog. Yan. Yun, matagal. Unti-unti, naramdaman ko. Siya, pumapaibabaw. Yun lang. Paniniwala. Pag nagligaw ka sa gubat, baliktarin mo raw ang damit mo, makikita mo paano ka makakalabas. Subukan mo sa siyudad. Di ba? Punta ka sa siyudad. Apply ka ng trabaho. Siyempre, ayos yung attire mo eh. Close-knit ka, nakakorbata ka. Apply ka eh. Ang problema ngayon, hindi mo makita yung address. Okay. Baliktarin mo yung damit mo. Itong ganito, dito sa likod. Tapos ang necktie mo, nandun sa likod. Hindi ba?
Tingnan mo kung makikita mo, sigurado, mandalo yung bagsak mo. Di ba? Yan po. May uso pa ba ngayon? Yun pong mga nagmomotor. Ngayon, pinakikita na sa mga vlogger, pinakikita na po sa mga TV na kung saan-saan lugar sila nakakapunta, nakakarating. Yung gusto nilang puntahan, tuklasan nila. Ano po? Ang ginagawa nila, yan, naglakbay lang sila. Pero uso pa ba ngayon, yung pag nagmumotor ka, binabaliktad yung jacket? Hindi na, no? Nung araw, uso yun. Uso pa ba ngayon, kapatid na Mike? Hindi na. Nung araw, uso yun. Kasi ayaw nilang kapag kanakaano lang, ayaw nila na binabaliktad nila. Ganyan. Ay ganon. Lalakbay sila pagkatapos dalawang magkaibigan. Lalakbay. Matulin talaga. Hapon. Inaabot na sila. Ayaw nilang abutin ng dilim. Dahil gusto nilang makakita sila na matutuluyan. Ano po? Now, binabagtas nila yung kalsada. Bigla, mayroong sumulpot na parang kalabaw. Ganyan. Ay, ang isa nakasuot, baliktad yung jacket niya. Yung isa ayos naman. Pagkatapos, bigla nagkahiwala yung dalawa. Yung isa nandun, yung isa dito. Napuntang ganon. Pagkatapos, wala. Yung isa na mawala ng malay. Pareho sila, kapwa. Tapos may sumusunod namang sasakyan sa di kalayuan. Tinignan yung sitwasyon. Nung sabi ng isa, bro, humihinga pa to. Yung isa daw doon, sa kaliwa, humihinga pa. Yung isa naman, pagkakita, sabi, bro, sabi niya ganyan, grabe tama nito. Sabi niya ganyan. Kasi, yung mukha napunta sa likod. Yun. Yung mukha napunta sa likod. Ngayon, ginawa, sabi niya, takbo natin sa ospital. Sabi niya, ayusin muna natin dito. Baka hindi na makarating sa ospital. Hawakan mo yung katawan, pipihitin ko yung ulo. Tapos, pinihit yung ulo, lalong natuluyan. Na po? May mga bagay na kuminsan, akala natin siya kaayos, pero siya kapapahamak. Na po? Wow. Ito, puro lang mga paniniwala muna. Naglalaga ng karne. Tapos nilalagyan ng asin sa ibabaw ng takip. Totoo ba yun? Nakakita na kayo ng ganyan? Naglalagay ng asin sa takip para lumambot yung karne? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam. Ayun. Nagsasaing. Sige, gatong. Saing. Pagkatapos, abala siya. Kung ano-anong ginagawa. Wala nang gatong kanyang sinaing. Umusbong yung niyang ganyan, umusbong yung bigas. Pero bantilawan. Tinakpan pagkatapos nilagyan ng asin. Ano ba na yun? Sino nakakalam nun? Ayun. Bakit nilalagyan? Para maluto. Naluluto kaya. Ito yung mga pananiwala. Nilalagyan ng asin. Bantilawan na nga. Pagkatapos, nung ihain, karamdam siya ng kabag, utot ng utot. Kinabagan, nakuha sa asin, nakakita na kayo? Pagtanggal, magsasandok na? Ha? Sinong gumagawa niyan sa sinaing? Kinukurusan? Oo. ano ba yung krus? Di ba simbolo yan ng patay? Patay. Kaya ka nga kumakain para ka mabuhay. Gusto mo ba kung may patay dyan? Ha? May patay dyan, pagkatapos pagtingin mo, pangalan mo nakalagay sa krus? Ha? Hindi siguro, no? Hindi mo gugustuhin. Kasi ang krus para sa sementeryo. Ang krus para sa patay. Kaya nga, kakain, tapos bakit lalagyan mo ang tanda ng kamatayan?
gusto mong mabuhay. Yung mga paniniwala, nakikita po natin yung mga paniniwala na hanggang ngayon nakamarka yan. Maraming gumagawa niyan. Di ba? Akala nila blessing. Ay, simbolo ng kamatayan yun. Lalagyan mo ng krus yung kanin? Pambihira. Di po ba? Ang sabi dyan, Proverbs chapter 3 verse 5, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kalimitan, yung ating pamamaraan pa rin, ang mga nagaganap sa bahagi ng ating mga pang-araw-araw na buhay. Yan ang po. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya na, kung kayo'y kumakain at uminom, o naman ang inyong ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa kararangal ng Diyos. See? Simple lang eh. See? Sa halip na lagyan mo ng krus, magpasalamat ka sa Panginoon. Ano po? Sa kalulahati ng Diyos. Ay maging yung magsasaka. Hindi niya alam yan. Magsasabog lang siya ng binhi. Hindi niya alam paano tumubo o tutubo. See? Hindi niya alam. Umasa lang siya na patutubuin ng Diyos. Kaya ano mga bagay na tatanggapin mo, ibalik mo sa kalulahati ng Diyos. Hindi sa bagay ng iyong karunungan. Yan po. Sabi diyan. Naalala ko yun eh. Nung nasabangan pa ako, buhay pa yung bahay ko doon, hindi pa binabagsakan ng mga, tanim kong mga malalaking puno. Meron akong kapitbahay doon. Tuwing umaga yan, iniikot yung bundok, papunta sa Guadalupe. Yan. Iniiwasan ko yan. Kasi kung bingi ako, mas matindi ng bingi. Pag nag-uusap kami, walang kawawaan talaga. Iba yung sinasabi niya, iba yung sinasabi ko, iba rin yung sinasagot niya. Iba talaga. Pagkatapos, masayahin yan, lagi nakangiti. Kahit na nag-iisa lang siya, lumalakad yan, bundok yan, bukid eh. Nakangiti lang yan, nakangiti siya, masayahin siya. Kahit na mag-iisa lang siya, maliit lang siya babae, pero masayahin. Now, iniwasan ko yan, pag nakita kong dumarating, tago na ako. Sisigaw na lang yan, Pastor! Lebas sa kuwanay. Yan, ganyan lang siya. Lebas sa kuwanay. Ganon lang siya. Now, ay natsimpuan, naglilinis ako. Nag-aasarol yata. Bigla naramdaman ko, nasa likod ko na lang. Hindi na ako makaiwas. Tapos, kwento siya, pareho kami mahina ng sentido. Pareho kami. Hindi ko alam paano kami nagkakaintindihan. No? Pareho kami Pagkatapos, bago umalis, ayuda. Pastor, ako mabasbig akong usog. Bago ako magtalikod, lawayan takaw. Mampot pa rin. Napaatras ako. Bumagsak pa sa lalaki ko yun. Sabi ko, grabe talaga to. Lalawayan niya ako may usog daw. Grabe. Sabi ko, yung Panginoon, tayo, pag may Diyos ka, ang Diyos ang may hawak sa iyo, ang sabi ng 1 Gs 27 hanggang 29. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak, at hindi sila maagaw sa akin. Hawak ka Hindi ka mapapahamak, kahit ano pa yan. Then, verse 29, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa aking Ama. See?
Hawak! Tapos hawak pa. Dalawang kamay. Nakasiguro ka. Kamay ng Panginoon Kristo, kamay ng Ama, hindi ka mahagaw. Hindi naman. Okay? Yan po ang ano doon. Lucas 10:19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan, daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Okay? May power ka. Ha? Pero wag mong gawin, ha? Nakita mo, may cobra. Sabi ni pastor, pinatak mo. Try mo. Pag di ka nangisay, tapos ka. Tinutukoy dyan, demonic power. Kapangyarihan ng kadiliman. Ha? Hindi literal. Hindi literal na lakdan. Hindi literal na ulupong. No? Kundi kapangyarihan ng kadiliman, ng kasamaan. Yan. John chapter 5, verse 18. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Yan po yung ka-assurance po natin. Napo, hindi ka kayang galawin ng dyablo. Napo. Baka maisip mo yung si Job, may pahintulot po yun ng Diyos para subukin yung kanyang pananampalataya. Napo. Pero kung ang dyablo lang magsasagawa, mayroon po tayong assurance. Ano po? Hindi ka pahintulutang galawin ng dyablo. Now, kaya makita natin 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. See? Kayo ang templo ng Diyos. Iningatan kayo, bawat isa. Ano po? Makita mo, anong tanawin pag napadaan ka sa sabungan? Mas malakas silang magpuri sa Diyos. Di ba nyo alam, mas malakas silang magpuri? Ha? Lord Jesus! Lord Jesus! Yan, ganyan sila niyan eh. Lord Jesus! Yan pala, Lord Jesus, hindi Lord Jesus. Lord Jesus. See? Lakas sila magpuri. Pag napunta ka ng beer house, makikita mo, andun yung tugtugan, andun yung kalansing ng mga bote, andun yung mga bahagi ng sayawan. Yan. Pag red house na tinatawag, andun din, mga nakadisplay lang yan. See? Pagkatapos ng servisyo nila, balik na naman sila, upo. No? Ganon lang yun. Then, kapag ka palengke, nakikita mo naman mga nakadisplay. Gulay, isda, karne, at iba't iba pa. Diba? Pero pag sinabi mong templo, nakadisplay dyan, mga bagay na lumululhati sa Diyos. Ikaw yun. Ikaw ang templo ng Diyos na narapat makita sa buhay mo ano ang bagay na lumululhati sa bagay ng iyong sarili para sa Diyos. Kaya ang kanina sabi, whether you eat or drink or whatever you do it to the glory of God. See? Gawin mo sa kalulati ng Diyos. Now, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Chapter 6. O hindi ba ninyo alalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. Okay? Sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, sa inyong katawan,
ng ninyo, ng inyong katawan, ang Diyos. To glorify God sa pamamagitan ng ating mga katawan. Ano po? Andyan po. Ano po? Hindi na atin, ng ating katawan. Pag-aari na ito ng Diyos. Na narapat mga bahagi na makita po sa atin, mga bagay na lumulahati sa ating Diyos. Nararapat po na makita ang templo sa bahagi po na ito na pawang ukol sa Diyos. Sabi ng teksto kanina, unang-una, sabi niya, magtiwala ka sa Diyos at ang mabuti gawin. Kapag ka tinanggap mo si Kristo, ano po, sa iyo ang banal na Espiritu, nagtatrabaho ang banal na Espiritu sa loob, katawan, kaluluwa, Espiritu, isip, puso. Maggagawa ng pagbabago, yung motion ng pagbabago sa loob mismo. At pagkatapos niyan, magkakaroon ng reaction palabas. See? Yun po yung tinatawag nating demonstration ng iyong pananampalataya. Hindi ka gumagawa para ka maligtas. Hindi. Kundi ang iyong kaligtasan ang gumagawa sa loob na po para magkaroon ng bahagi ng bunga ang iyong kaligtasan na napasa iyo. See? Hindi tayo gumagawa para maligtas, kundi gumagawa yung kaligtasan na nasa atin para bahagi ng ating follow-up ng ating kaligtasan na napasa atin. Now, truth in motion, pagkatapos power sa pamamagitan ng demonstration. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Kundi gumagawa tayo dahil ito ang bunga ng kaligtasang napasa atin. Now, ang relasyong kaligtasan ang nagpo-produce po ng gawang mabuti na dinidiples po sa templo ng katawan ng Panginoon. Yan po. Now, ang problema po, kadalasan, sa halip na paintulutan po natin yung bahagi ng katotohanan na mag-work sa ating mga buhay, kadalasan yung ating sarili pa rin ang nasusunod. Yan po. Tayo pa rin ang kumikilos, yung ating mga bagay na mga iniisip, yun pa rin ang mga bagay na ating isinasagawa. Kaya kadalasan, may mga ginagawa po tayong mas lamang ang mga bagay na ukol sa ating sarili kaysa sa mga bagay na nauukol para sa Diyos. Kung saan yung mga bagay na mahalaga, gawain, kinakailangan mong pumunta ron, dahil ang kaligtasan, mayroon kang pagnanais sa sarili mo. Hindi ka lang gumagawa dahil lang sa tungkulin mo. See? Kakaroon ka lang ng bahagi dahil obligado kang gumawa dahil tungkulin mo. No, hindi. Yung relasyon mo sa Diyos, ito mismo ang nagsasabi. Nagbibigay sa iyo ng kauhawan. Nagbibigay sa iyo ng pagnanais. May paglingkod mo ang sarili mo sa bahagi ng templong ito. Hindi yung magampanan mo lang ang iyong tungkulin dahil may tungkulin ibinigay sa iyo. Mali po yun. Now, kaya kalimitan, kung saan yung may gawain, saka tayo maraming kaabalaan sa buhay. Di ba? Kung saan mayroong gawain, saka tayo rin magsisilabasan yung maraming dinaramdam sa katawan. Mga bagay na kuminsan, ginagawa nating alibay. Now, minsan nagiging palamuti na lang yung mga talata. Ano po? Kung anong katotohanan sa Biblia sa buhay po natin. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Ano man, mga bagay, may tagadala po ng ating mga kabigatan, kabalisahan, problema. Yan po yan. Ikalawa, sa verse 4 ng Psalms chapter 37, sa Diyos mo hanapin
ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Nagpapatibay po yan ng Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ano po? Ano po ang nabibigay na kaligayahan sa atin? Anong uri ng kaligayahan na may pagkakalob po sa atin? Naalala ko minsan, ayos pa yung bahay ko sa Abangan. Kaya lang, walang nakatira. Sabi ni kapatid na Miguel, Vergara, senior, yun talagang tunay na bato. Yung bato dito, fake lang yan. Yung bato yan, fake lang yan. Malambot ang katawan, malugaw. Talagang tunay na bato, matigas. Sabi niya, Pastor, ang tuko, milyon na yun. Milyon daw yung tuko. Noon. Narinig ko na yan. No? Kalat na, yung ano na yan. Sabi niya, di ba sa Abangan, may mga tuko, maraming tuko. Sabi ko, oo, marami doon. Punta tayo, sabi niya ganyan. Punta kami, may kasama kami isa, hindi kalimutan ko na kung sino yung tatlo kami. Pagdating doon, silip-silip. Meron doon ng switch box. Ganyan. Nakaangat na ganyan sa dingding. Yung ilaw na yan, ano lang, yung lighter niya. Lighter. Pagkatapos ilaw siya, nakikita niya, meron nga doon sa likod ng, Pero ang problema, sige lang ang ilaw niya. Ilaw lang siya ng ilaw hanggang sa naubos yung fluid. Hindi ba lang niya hindi siya wala siyang tangka. Iniisip niya siguro kung anong planong gawin para mahuli yung 1 million na nakalagay doon. No? Hanggang sa natapos, namatay, naubusan ng ilaw, naubusan kami. Wala, hindi nagalaw. Sabi ko, umuwi lang kami na wala kaming dala. Ano po? Sabi ko nga, kaya nga yung tuko, sa halip na yung huni niya, tuko. Hindi na eh. Iba na yung huni ng tuko doon. Takot. 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 Akala ko batong-bato. Takot din pala. Takot niyan dakmain. Takot siyan dakmain. Kaya walang nangyari yung tuko doon. Nakano lang siya. Kinantyawan pa kami. Takot. Talaga. Hanapin. Yan sabi diyan. Kaya kung minsan makakarinig po tayo, boring ang buhay ko. Wala man lang thrill. Di ba? Hanap tayo ng thrill eh. Yan. Simulang bumagsak ang tao sa kasalanan, simula na pong maghanap ang tao. Kaya sabi ng Biblia, kanya-kanyang direksyon, kanya-kanyang patutunguhan, kanya-kanyang abilidad, kanya-kanyang pamamaraan. Sabi ng Isaiah 53, verse 6. Yan po. At kalimitan, may tinatahak po yung tao na akala niya ayos, akala niya tama, pero sa dulo nun, nakaumangay kapapahabak. Ang pinakamabuti pong paraan na mabuhay po sa mundong ito, mabuhay po tayo sa ibabaw ng sanglibutan. Okay? Yan po. Nakuha po niya yung ibig kong sabihin? May nakasama akong engineer sa Palawan. Tapos sabi niya, Vic, mataas ang katungkulan niya sa akin. Vic, palipas tayo ng oras doon kay Esther. Yan, Esther. Esther Dasigan, sa Liminangkong. Esther, to for the road lang tayo. Sabi niya, marami tayong makakakwentuhan doon, mga bata pa, magandang babae. Sabi niya ganyan. Naku po, sabi ko, engineer. Baka magpasan ka sa akin pa uwi. Hindi ako marunong uminom. Sabi ko sa kanyang ganyan. Kwento-kwento lang, sabi niya ganyan. Sabi ko, mahirap. Di doon na lang tayo. Punta tayo doon. Magbilyar tayo doon. May bilyaran. Mapapahiya lang tayo. Estranghero tayo, siyempre. Maraming manonood sa atin. Sasabihin, sikat ito mga ito, mahusay. Hindi ako marunong tumumbok. Hindi ako marunong tumumbok. Baka hindi ko nga tamaan yung Sabi niya, Vic,
Mahirap sa isang tao na mabuhay sa labas ng mundo. Yan. Okay? Nakuha din nyo? Mahirap mabuhay sa isang tao sa labas ng mundo na wala ka ng bagay sa mga bagay na nasa sanglibutan. Ano? Yan po ang pinaka-the best. Mabuhay ka sa bahagi, sa ibabaw ng sanglibutan. Hindi po tayo nagsisimula dito. Nung nabubuhay po tayo sa sanglibutan ito, nagsisimula tayo sa bahagi ng tinatawag na pakikipagsapalaran para magtagumpay. Nagsisimula po tayo sa tinatawag na bahagi ng pundasyon na si Kristo. Nagtatapos tayo kay Kristo. Okay? Simula ka kay Kristo at magtatapos ka rin kay Kristo. Yun po yung tunay na kaligayahan. Nagsisimula sa pananampalataya at nagtatapos sa pananampalataya. Okay? Romans chapter 1, verse 17, from faith to faith, the just must live sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang tunay na pundasyon, tunay na Kristiyano, ano mga bagay, start ka kay Kristo at kay Kristo ka rin magtatapos. Ano ba? Ikatlo, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ano ba? Narito po tayo sa daigdig na punong-puno ng pakikibaka, pakikipagsapalaran. Ano ba? Diskarte, abilidad. Yan po. Ano po yung ating attitude sa panahon ng mga pagsubok, panahon ng mga kahirapan, panahon ng mga ating nararanasang mga kasakitan? Yan po yan. Kapag ginamit po natin yung ating sarili, talo po tayo. Lagay natin ang Panginoon. Sino marunong maglaro ng dama? See? Ang Panginoon ang nilagay mo. Siya maglaro para sa iyo. Ay ano siyang tumulak, dumiskarte, mag-isip, magplano. Kasi pag tayo, perdigana ang labas. Ano yung pergana? Puro talo. Ganyan po. Marami po ang nasasadlak sa kapariwaraan dahil sa kasamaan, dahil sa mga problema. Marami nasasadlak sa paggamutan, sa pag-iisip, at ang iba ay nagkakaroon ng mabibigat na karamdaman dahil sa mga problema. Maraming nagkukumit ng suicide dahil sa problema. Alam natin yan, mga sikat na tao pa dahil sa problema. Ang dami yan. Naalala ko yung nanay na nagsunog ng kanyang mga anak, tapos sarili niya, sinunog niya. Naalala ko yung babaeng si Totot. Problema lang yun. Hindi nakilala yun. Napakagandang babae yun. Ano siya hindi siya marunong magtagalog. Pero naging artista dito sa atin. Tumalon sa second floor. Asawa ng Parinyas. Pagbagsak, patay. Problema. Meron dyan, nagbabaril sa sarili. Hindi penantay na mamatay. Matanda na siya. Dahil sa problema. Okay? Yan. Bagamat ang pananampalataya sa Panginoon Kristo, alam po natin lahat yan, ang solusyon sa lahat ng mga problema. Ang isang tao na hindi nilalagay ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon, walang direksyon ng bahagi ng kanyang buhay. Gayon din ang kanyang buhay spiritual. Tanda mo na. Para kang sasakyang tumatakbo dyan sa kalsada na wala kang manibela. Para kang sasakyang dagat na naglalayag, na wala kang timon. Kaya walang direksyon kung saan ka patutungo. Pag wala kang Kristo sa buhay, ito po yung ating larawan.
Kaya makita po natin dyan sa Biblia, marami pong mga taong nabuhay ng panuntunan ng kanilang buhay sa sentro ng pananampalataya. Andiyan si Noe, si Abraham, sino pa? Si Job, si Joseph of 12 tribes. Yung mga yan. Sa kabila ng kanilang mga naranasan ng mga kasakitan, kahirapan, pero patuloy, bahagi ng kanilang mga buhay. Ng bandang huli, naghahatid ng iba yung pagpapala sa bahagi ng kanilang mga buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Naalala niyo yung centurion? Lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, may sakit ang aking alida, ang aking alipin. Sabi ng Panginoon, tara na, puntahan natin. Ang sabi ng centurion, Panginoon, wag na po. Sabihin lang nyo ngayon, gagaling ang aking alipin. Hindi mo na kinakailang puntahan. Sabihin mo lang, gagaling ang aking alipin. Kaya sabi ng Panginoon, wala akong nakitang pananampalatayang katulad nito. Ni sa kanyang mga kababayan. Wala. No? Eh si Thomas, ano ba sabi ni Thomas? 3.5 years na kasama niya ang ating Panginoon Kristo. Nakita niya yung tubig na naging alak. Nakita niya yung 5 tinapay na naging sobra-sobra doon sa ilang libong kalalakihan. Okay? Nakita niyo paano bumangon si Lazaro. Pero ito ngayon, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na idadalirot ang aking daliri sa butas ng kanyang mga palad. Hindi ako naniniwala na buhay si Kristo hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Si Pedro, nung makita niya ang Panginoon, madaling araw, lumalakad sa dagat. Then ano sabi niya? Multo-multo. Pero nung sabihin ng Panginoon, ako ito. Okay? Panginoon, kung ikaw nga yan, dandun yung pagdududa. Kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan. Okay? Lumakad. Paglakad niya na kailang hakbang, kapraso lang natunog ng hangin. Inalis niya ang kanyang paningin sa Panginoon. Okay? Sabi ng talata, bumulusok si Pedro. Sumigaw siya, Panginoon, tulungan mo po ako. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, ikaw nakukunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? See? Ito po. Faith, pananampalataya. Sino pa? Si Marta. Sabi, tanggalin niyo ang bato, sabi niya sa mga utos niya sa kanyang mga alagad. Panginoon, wag! See? Sa ngayon, naagnas na siya. Sa ngayon, bulok na siya. Wag! Okay? Ito po. Minsan, dumarating tayo sa mga ganitong sitwasyon na parang tingin natin, hindi kaya ng Panginoon. Ang ating mga nararanasan, ating mga problema. Now, dito ako magtatapos. Mayroong isang ama na tuwing umaga, ugali niyan magbasa ng dyaryo. Ay ugali rin ng kanyang anak na maliit. Istorbohin siya. Pagka nagbabasa siya ng dyaryo, yung anak naman niya maliit, ginagalaw yung dyaryo, tinitingnan din kung anong mga ibang nakalagay doon. Hindi naman marunong bumasa. Ngayon, para sarili siya ng pagbabasa, tinanggal niya ang isang pahina ng dyaryo. Pinunit-punit ito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang anak, nung mapunit na, Nak, sige buuin mo uli yan. Yan. Para hindi siya may istorbo. Pinabuo niya, pinunit-punit niya ang mga dyaryo. Wala pang 1 minuto. Ang sabi ng bata, Dad, okay na, nabuo na. See? Pagtaka yung kanyang ama. Ayun pala, sa likod ng dyaryo, nandun yung mukha ng Kristo. Okay? Yun ang sinundang pattern ng bata sa kanyang pagbubuo. Kaya nabuo niya kaagad. Ano po? Yun po. Ibig sabihin, sa atin,
sa ating pananampalataya, lagi nating isentro ang ating Panginoon Kristo. Para magkaroon po tayo ng kaayusan sa bahagi ng ating mga buhay pang-araw-araw. Ano man po yan. Ano man po ang ating mga nararanasan. Huwag nating kaliligtaan na ang Panginoon Kristo, lagi ang kanyang pagmamalasakit, lagi po nasa atin. Ano po yung ating wala tayo dyan. Psalms 118 verse 24. Kaya mong hanapin? Huling talata. Yan. Wala? Okay. Diba? Yan. This is the day. Diba? Yan. That the Lord hath made. We will rejoice. Ano pa yun? Yan. Itong araw. Lahat ng araw yan, pag-aari ng Diyos. Wala kang para sa'yo. See? Ano man mga bagay, wag mo sabihin, uy, swerte ko yung araw na to. May dumating sa aking blessing. Plano yun ng Diyos para sa'yo. Lahat ng araw yan sa Diyos. Kadakip niyan, mayroon pong plano ang Diyos sa'yo. Pagmulat pa lang ng mata mo, alam na ng Diyos yung dapat para sa'yo. Kaya ka nga ginigising. Pagtapos ng plano sa'yo, wala na talaga. Wala ka nang idudugtong sa buhay mo. This is the day. Lahat ng araw yan para sa'yo. Isangkap mo lang ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Huwag mong ilalayo sa bahagi ng ating mga buhay. Araw-araw. Lagi po nating isama ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano man ang ginagawa mo, ano man, lagi ang plano ng Diyos, pakikisama, pagsustini ng Diyos, lahat-lahat ng kabutihan ng Diyos, nakalaan yan para sa iyo. Huwag ka lang kakaliwa ng hakbang, papalayo sa Kanya. Ano po? Living in faith, ito po ang buhay at panuntunan po natin para sa bahagi ng may kaayusan, lagi natin isama ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, marami pong salamat. Salamat po sa mga masalita. Nakita po namin, Ama, ang takbo at kalakaran ng sanglibutan. Nakita namin, Panginoon, ang mga bagay, Diyos, na pagbabago. Bagamat, Diyos, panatilin mo po ang pananampalataya sa amin. Ang kalakasan sa buhay espiritual. Panatili mo, Ama, mga bahagi, Diyos, ng katotohanan na kung saan manatili kami, Panginoon, sa pundasyon ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami na lumago sa bahagi ng aming mga buhay. Maranasan namin ang araw-araw na pakikipisan, pagkilos, O Diyos, ng banal na Espiritu. Salamat po. Tinataas po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.